Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong full moon, January 2025. Uy, mukhang may bagong beginning sa'yo, no? Sa nakita ko sa'yo, parang nandito ka sa isang sitwasyon mo na may nagtapos or meron ka nang inuumpisahan na isang bagay. Kumaga may panimulang muli na nangyari sa'yo, no? May sinisimulan ka uli. Madami tayong card ngayon, kaya umpisahan na natin ito. Na-shuffle ko na yan. Tingnan natin ha. Gemini. We have the blooming. O, diba blooming? You are just getting started. O, like I told kanina, meron ka nang inuumpisahan o meron ng pag-uumpisa ng isang sitwasyon mo sa buhay mo, no? So, maging patient ka lang daw sa sarili mo and process and do not give up. Kung ano man yung mga inumpisahan mo muli sa ngayon, ay kailangan mo lang din maging patient, kailangan mahaba yung pasensya mo this time, ano? O, habaan mo yung pasensya mo, maaaring ikaw is, baka mainipin ka, ganyan, sa nakita ko dito. At dito mo, we have the betrayal, no? Ito natin, ilakpak na natin yung lahat na yan. Okay. Ingat ka, no? Kasi, yun nga, we have the betrayal. Sa nakita ko dito. Yes, you're starting. Na naman ulit. May mga panimula, pero kailangan mong habaan yung pasensya mo at kailangan, there's a process, kumbaga, no? Magkakaroon ka ulit ng mga bagong proseso. Ganyan. Sa mga ginagawa mo this time, sa trabaho mo, sa karelasyon mo, sa paligid mo, sa mga kasamaan mo sa trabaho, kung ano man yan, no? Ingat ka pa rin, sa nakita ko dito, kasi why? We have the betrayal. May mga sa paligid mo pa rin, hindi pa rin yung may iwasan, na maaring may mga magsisinungaling, ganyan, may mga liar, may mga toxic. Yan, parang kung titingnan mo to, parang magkatabi siya dito. Hindi, kumbaga pinagtabi ko siya, kahit nasa siya naman position, ganun pa rin yun. Kumbaga, you're starting a new beginning, or may ginagawa ka na isang bagay na starting, bumalik ka ba sa nakaraan, or basta may isang bago sa buhay mo, sa work man yan, sa relasyon man yan, o sa kaibigan mo yan, o sa family mo man yan, is nahandun yung sitwasyon na you are in a toxic place, no? Kumbaga, may mga tao na ibibetray ka nila, mga sinungaling, ganyan, sa nakita ko dito, mga tao na moody-moody type, or maaring ikaw, mamoody-moody ka rin, you need, medyo magkakaroon ka ng emotions dito, no? Maaring makakaramdam ka ng pain, or very emotional, feeling emotions, no? Sa meron ka ngayon, siguro sa panibago, pero makakaramdam ka raw. And also, you need to trust more to your intuition, no? Mag-trust ka sa intuition mo, sa instinct mo. Ang nakikita ko rin sa iyo is merong mga, bigyan mo ng pansin yung mga nasa paligid mo. You have the freedom mo. Bigyan mo ng pansin yung mga nasa paligid mo na nagkakaroon o ramdaman mo, no? Yung paligid mo, yung mga tao na nasa paligid mo, ganyan. Sa place mo, kasi magkakatabi yan. Yan. Handun ka rin sa sitwasyon na maaring meron kang mararamdaman o meron kang nararamdaman na may aring takot, may mga sitwasyon na may mga komplikado, may mga sitwasyon na maaring may mga phobia na mga nangyari o may mga karanasan na hindi naging maganda, no? Sa nakikita ko dito. And syempre, handito rin yung may mga pagkabigo, hindi ko alam kung in what way, sa nakita ko dito, pero may mga pagkabigo na maaring sanhi ng iyong pagiging makasarili this time sa nakita ko. Kaya medyo mag-ingat ka rin, no? Sa nakita ko, halimbawa, may mga, sa iba dito, maaring mangyayari pa lang, sa iba dito, maaring nangyari na, no? Maaring halimbawa, hindi ka nag-trust sa intuition mo, tapos, bumira ka na lang, o may ginawa kang isang sitwasyon, ganyan. Parang hindi mo iminumulot yung mata mo at hindi ka very open sa mga bagay-bagay sa iyong paligid, maaring iyon is maging sanhi na iyong kapahamakan, no? Kung nangyari na yun in the past, is maaring mangyari ito muli ngayon. Kaya kailangan mong pag-ingatan. Sa relasyon man yan, sa trabaho mo man yan, no? Kailangan is maging aware ka. Awareness is needed, ang sinasabi dito, no?
Lahat ng kilos mo, lahat ng salita mo, lahat ng gagawin mo, lahat, no? Maaring mangyari muli yung nakaraan na mga phobia, mga naging komplikado yung situation, nakaramdam ka ng takot, halimbawa, kung ano mo yung sa'yo, yung mga karanasan na hindi mo makalimutan, ganyan, no? And also, may mga sitwasyon daw na I hope na hindi, kasi ang nakikita ko kasi dito with comes sa ano mo, kailangan mong i-open yung sarili mo rin sa ibang tao. Maging aware ka sa paligid mo, kung kung may masasaktan ka ba o masasaktan ka ba, mga ganun. Wag mo lang sarilihin yung isang bagay na you are not very sure, ganyan, 'no? Yung wag mong sarilihin o wag mong gawin yung isang bagay na hindi ka aware din sa iba o hindi ka aware sa paligid mo, ganyan. Paano ba example ko sa'yo? Siguro naintindihan niyo naman yun, matalino naman kayo mga Gemini. Mm. Gets lock niyo na yan kayo pa. And syempre, when it comes sa isang relasyon, kung you're in a relationship, no, maaring isa sa inyo is medyo may pagkamakasarili, no? Sa nakikita ko dito. Hindi kayo, kumbaga sarili niya lang ang iniisip niya. As long as masaya siya, ganyan. And then yun nga, also we have the freedom. You need to have more flexibility, no? Ito na yung sinasabi ko sa'yo eh, di ba? Kailangan mo talaga na you need to make it balance, no? Kailangan mong magkaroon ng control and balance sa pera mo man yan, sa relasyon mo man yan, sa paligid mo man yan, no? Kahit marami kang ginagawa. Pero, yung iba daw sa inyo is ideal daw is yung self-employed. Kumbaga, sarili yung trabaho, sarili yung works, yun daw ang maganda na ideal para sa iyo. It's time to will help you get clear. Kailangan magkaroon ka ng clear situation or clear purpose sa nakita ko kung ano talaga yung gusto mong gawin this time, ano, sa nakita. And the obstacles, ito yung mga stumbling block. No, ito yung mga sitwasyon na maaring magkakaroon ka ng blockades sa meron ka sa ngayon, sa nakita ko dito. Yan, may mga blockage yan. No? Yan yung mga bibigay sa'yo ng test para sa'yo, no? Na para ibalik mo yung sarili mo or lakas ng loob. Yan, yung willpower. Basta ka lang, get perspective or pananaw sa kinabukasan na mag-keep going ka. Whatever na, kung ano man itong mga obstacle na ito, no? And wag also the watch, no? Sa nakita ko dito, oh. Diba dito may mga inihintay kayo, no? May mga paghihintay, may mga dito na kailangan talaga sa is laid off yung patient, no? Sa nakita ko dito. Yan. May mga temp to a work situation ako nakikita sa'yo dito, no? Maaring nga dito ka iba dito maaring you're waiting for something. O iba dito you're starting. This is the time. Ganyan. Maaring tumatakbo rin yung oras sa ginagawa mo ngayon, no? Maaring may mga oras na situation na hindi ko alam kung nasasayang siya o nagiging good naman siya kasi divine timing, di ba? Divine timing is the moment. Ibig sabihin is the time to profit. Ibig sabihin, nandito na talaga started, no? Sa nakita ko dito. Nandito na rin si Frida. Pero may mga obstacle ka pa rin na tatahakin, kaya ingat ka pa rin, no? Kailangan mo talaga balansehin either to your money, to a relationship, sa mga kasama sa trabaho, kung nasaan sitwasyon ka man ngayon. Siyempre, you have the responsibility. You are taking a necessary responsibility to create a long-lasting trust and security. This time is because you are started, no? Ito na yung muli kang papasok sa isang sitwasyon na makikibagay ka na naman dito. Either sa kasama mo sa trabaho, sa karelasyon mo, sa kaibigan mo, ganyan. Kung ano yung ini-start mo ngayon, parang magbi-build ka uli ng sarili mong trust sa kanila or 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 paputunayan muli yung sarili mo sa kanila. Ganon, sa nakita ko dito. Sa relasyon man yan o sa work man yan, sa family mo man yan, yan o. Family, friendship, work, or relationship yan. And provide reality support for you. Nandun na may mga suporta actually, pero handun pa rin yung papatunayan mo yung sarili mo dun sa kanila. Pick a higher
a higher you climb, the better your perspective will be. Yan. Kailangan meron ka talagang higher perspective this time o yung pananaw sa kinabukasan this time, no? Kung dati is medyo may mga naging failure this time, at may mga sitwasyon na tinadhana, no? We have the watch sa nakita ko dito. And may mga sitwasyon na kailangan mo nang i-fix this time, no? Sa nakita ko dito. Basta pag-ingatan mo yung mga bagay na nakita natin dyan, no? Kung may mga sitwasyon na maging aware ka na this time, ha? Oo, kasi maaring may mga sitwasyon na hindi naging maganda in the past, no? Sa nakita ko dito. Maaring nagkakaroon ka rin ng mga reflection from the past situation, either to your work, either to your relationship, either sa family mo, sa kaibigan mo man yan. May mga nangyari talaga na maaring hindi naging maganda in the past. Maaring yung is nagkakaroon ka ng reflection, no? Sa nakikita ko dito. Para kay Gemini. We have the Hierophant. Gemini full moon. And the Chariot. The Nine of Cups. And the Six of Swords. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, yes, there's a communication, ako nakikita na maaring may isang tao or may tao, no? May tao dito na maaring mas may edad sa'yo, no? Sa nakita ko dito, or kaedad mo, ganyan, na maaring handin yung sitwasyon na papayuhan ka niya, no? May mga pagpapayo ako nakikita dito, no? Yan, pagpapayo when it comes to something that you giving an effort, ganyan. Yan, maaari may mga pagpapayo. Halimbawa, ito, dito naman si Chariot, diba? What is a chariot? Is the vehicles. Ano yung vehicles? Is the machine, ganyan, mga tumatakbo, diba? Halimbawa, may tao dito, halimbawa, okay, may mga gagawin kang isang sitwasyon na bibigyan mo ng effort this time kasi nandito ka na, diba? Yan. Relasyon man yan, trabaho man yan, pananalita mo man yan, ganyan. Ano yung sitwasyon maaari magkakaroon ng pagpapayo ng isang kakilala o maaring mas matanda to sa'yo or kaedad mo. Yan, na maaring mag-ingat ka sa ganito, mag-ingat ka ng ganyan, no? You need to be careful, ganyan. Sa nakita ko to. Pari may mga payong ka maririnig, no? Sa ibang tao. And also, sa nakita ko sa'yo dito is you're starting to move on, no? And sinasabi na you need to be more wiser this time, sa nakita ko dito, and more stronger, no? And kung may mga sitwasyon talaga na medyo nakakumit ka pa doon, the past situation man yan, kasi nakita ko naman na nagkakaroon ka ng reflection from the past, no? Kung ano mang aspeto ng buhay mo yon is you need to release yung mga sitwasyon na yun. Let go whatever holding you back from the past situation. Sa nakita ko dito, maging wiser ka na this time, maging stronger ka na this time. And syempre, you need to accept all the lesson, no? Sa nakikita ko dito. Kapag hindi ka pa natuto, ewan ko na lang, no? Yun. And syempre, you need to moving forward for a change, no? Sa nakikita ko dito. And more focus to yourself, alagaan mo yung sarili mo, focus to your achievement, to your fulfillment, mas more kang mag-effort, mag-effort, focus. Ang sinasabi ito, you need to focus. Tandaan mo, you are the driver of your will. Okay? Kung saan mang aspeto ng buhay mo na yan. Pare, may mga nakikita ko dito na pinag-uusapan also when it comes to vehicles, to a machine, ganyan, no? Okay, we have the Tower. Okay, bigay ko muna ibang message ha. May isang sitwasyon dito na you need to take care, na sinasabi, you need to take care. And don't, ano sinasabi dito? Kasi we have the obstacle din kasi, we have the blockage. Ibig sabihin, kung ano yung rules, or kung ano yung tama, yun ang gawin mo.
Why? Kasi maaring iyon is kapahamak mo. Dito. You need to more trust to your intuition this time. No? Alam, kasi kapapahamak mo siya. Either to your work, either to a relationship, or sa family mo man yan, o sa kaibigan. No? And then, sa nakita ko sa ito, is, andito yung isang sitwasyon mo na you need to take care also yung money mo. No? Sa nakita ko dito. And be stable. Sinasabi rin dito. And this time is, ang kailangan dito is you need to give more effort to yourself or maging wise ka and also andun yung actually may nag-aalala eh. May nag-aalala sa'yo. I don't know who or ikaw ang nag-aalala, no? Sa nakita ko, may nag-aalala na mas matanda sa iyo. Kanina ko pa nakikita yun. May nag-aalala na mas matanda sa iyo or pero mas matanda to sa iyo. Maaaring kasama mo sa trabaho or kaedad mo siya, mga ganyan. So, mga kasama mo. May mga pag-aalala ako nakikita. And then, andito yung sinasabi na if you do things and you give an effort to something, kailangan is maging wise ka. Kailangan is palagi kang balanse. Kailangan yung always be stable. Kasi magiging tower ka. Kailangan is patient. Hindi kailangan lahat is madaliin. Ang sinasabi dito. Don't be rush. No? Nadadaan sa patient ang lahat ng bagay. Sa nakita ko ito. And also, may isang bagay sa buhay mo. Tingnan ko si Tower kung ano yung sinasabi ni Tower. The Seven of Cups. And we have the Eight of Swords. Oh. Tapos na to. And the High Priestess. And we have the Temperance. Okay. Okay. Ibig sabihin is, andito yung isang sitwasyon na may isang bagay sa buhay mo na kailangan mong pag-isipang mabuti. No? Kumbaga, with the Tower is may isang bagay sa buhay mo na maaring nagtapos na or sa iba is magtatapos pa lang. May isang bagay na nagtapos na maaring nagtiis ka doon sa sitwasyon na yun. No? Anak, ayan na naman ang anak ko. Na maaring nagtiis ka doon sa sitwasyon na yun and then, kasi meron tayo dito. Page 9, 7, 10, 4. Okay. 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 Nga, no? O, yan, no? Ingat ka daw, judgment. Ibig sabihin, may nangyari pala, no? With the Tower, no? Oo. Sabihin, may nangyari nga with the Tower. Ibig sabihin, kung iba dito is, kasi, may isang bagay na nangyari na nasaktan siya, sabi niya. Na nasaktan siya. Na ngayon is kailangan niya ngayon. Kasi, parang ang nangyari dun sa Tower kasi, maaring nagkaroon ng choices in the past or nagkaroon ng hindi magandang situation in the past na maaring masyado kang na-stuck dun. No? Na maaring naging I don't know kung medyo matagal ako nakikita dito, no? Maaring na-stuck ka sa loob ng 8 months, sa loob ng 8 years, sa loob ng o kaya wala, mag-iisang taon na, ganyan. O kaya handun yung sitwasyon na 8 days, 8 weeks, 8 months man yan, or 8 years man yan, no? Or mag-iisang taon ganyan sa nakita ko dito. Maaring nahando ka sa sitwasyon na yun, no? Na hindi naging maganda yung sitwasyon mo this time. Na maaring in that time is maaring hindi ka nag-trust to your intuition in that time na maaring mangyari yung part na yun. Na maaring ikaw is ma-stuck or maaring ikaw is makaramdam ng painful situation or maaring ikaw is maaring nalito ka in that time, no? Maaring nalito ka in that time, kaya nangyari yung the Tower. Ganun. And this time, ang sinasabi dito na you need to be careful, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan this time is maging mas more mature ka this time than you're old.
personality. yung lumang ikaw, ganun. Mas ngayon is maging more matured ka, mas more maging patient ka, mas more maging, don't break the promises or the rules or the system o yung mga pangako, yung mga ganun. Hindi mo na kailangan gawin yon. Kasi why? Magiging tower ka uli. Okay? Magiging tower uli yung sitwasyon mo. Kaya, this time is you need to be careful and take care of yourself and be matured. No? Sa nakita ko dito. Kailangan maging open ka this time. Ganyan. Try to make it open. Hindi yung, di ba sabi ko sa una pa lang na wala pa lang ito, di ba? Parang handun kasi sa sitwasyon mo na kasi na parang you're always deciding when it comes to your own. No? Hindi ka maaring iniisip mo, pero maaring nakakarinig ka ng payo sa ibang tao, pero hindi mo inaano sa sarili mo. Ano tawag doon? Ina-apply. Ganun. Kaya, parang nandun ka sa sitwasyon, kaya nangyari yung tower. Mas inisip mo mas nag-decide ka, parang hindi ko alam kung ayaw mo makatinig ng payo, or hindi ka, or mas more ka lang nagtatrust talaga sa sarili mo, ganyan. Or nakakarinig ka man ng payo sa iba, pero hindi mo ina-apply. Parang ganun sa iba. Kaya this time, you need to be careful na. Sa ang aspeto man ng buhay mo yan, sa trabaho mo man yan, sa relationship mo yan, sa friendship mo man yan, sa family mo man yan, sa mga bagay, no? Para hindi na maulit ang dating hindi naging magandang sitwasyon sa buhay mo, no? Maaring in the past, may nakita rin ako na na mga na-confine, na hospital, na paralyzed, or any situation na na hindi naging maganda in the past. Yun ang nakita ko. Kaya this time, be matured na, maging mas more matured ka this time, and be responsible, no? And open, no? Hindi naman yung open na mo na isiwalat mo yung buong ikaw, hindi naman. Kumaga, open to each other, to yung mga ginagawa mo, ganyan. Diba? Siyempre, handun pa rin yung boundaries kasi nandito si Snake. Trust to your intuition para hindi na maulit ang nangyari noon. No? Arigato naman si God bless.